Then the girl in the corner with the scarlet letter. While you're watching, you may think that she doesn't matter, that no one knows you better. Ayan, gising na ako ng 7 AM. So, hintayin ko na lang pag may nag-page sa akin or wala. Pero kasi pag on call ka talaga, hindi ka na makakatulog sa kakaisip, saka sa kahihintay. So, yan, chinecheck ko yung pager. Baka hindi ko narinig yung page. Eh, wala naman. So, balik ulit sa pagpahinga. Yan, may nag-page na po sa akin. Yan guys, today is Friday and may page akong dumating. Saan yung pager ko? Oh my God. So, kung nilagay. So, ito. So, ito yung pager ko. So, tuwing Friday ito binibigay sa mga on-call. So, ako yung first on-call. So, tumawag sa akin yung shift coordinator na may pasyenteng dalawa. So, isa lang yung gagawin ko. Yung second on-call yung gagawa ng isa. So, mamaya is, pag may tumawag, akin na naman ulit. So, see you later guys. Mag-ready na lang ako. Say bye-bye. Nagpalit pala ako ng uniform guys kasi mali yung nasuot ko. Dapat puti pala. So, punta tayo sa shift coordinator para kunin yung susi ng medication room tsaka sa equipment room. Yan, nakuha ko lang susi guys. Na ngayon magsimula is check ko muna yung order ng doktor if meron. Kasi kung wala, tatawagan mo yung doktor para orderan yung pasyente mo. Check mo kung same, may blood transfusion, or anong procedure na ginawa ng sa pasyente mo, yun. So, ito, tinitingnan ko lang. At may blood transfusion ako. So, sige guys, mag-prepare muna ako, and see you later. Ito yung medication area namin. So, ito yung ADC, automatic dispense cabinet. So, nilalagay na lang namin yung badge number and MRI ng pasyente. And ito yung mga laptops namin every Friday. So, kukuha lang ako ng heparin and mga gamit ni mama. So, yun. Yan, nailabasan ng kasama ko yung machines tsaka yung mga ROs na gagamitin namin. And ito is yung aming equipment room. So, yun yung mga machines and yung isang RO namin dito. So, ito yung stock room. Nakakuha na ako. And then, na-prepare ko na yung gamit ko. Ayan. So, ito yung aming machines. So, prepare mo. Kuha tayo ng current bloodlines. Sakto. FX60. Kasi nag-clot yung akong kasama. So, wala kaming PCT. So, kaming dalawa lang yung magtulungan. So, hinga na ako kasi lumakbo ako. So, see you guys.
Ayun guys, kakatapos ko lang po mag-dialysis sa pasyente ko. So yung ginagawa ko is tinutulak ko yung machine ko papuntang equipment room and yung portable RO ko para bukas is i-disinfect na lang ng PCT yung machine and yung RO. Nilalagyan ko na lang po ng label for disinfection tsaka label ng pasyente para alam ng PCT namin bukas kung anong machine yung disinfect at kung sino yung pasyenteng gumamit. Hello guys, kakatapos ko lang sa pasyente ko. So yung isang kasama is naiwan kasi na-toxic siya. So yung gagawin ko na lang is mag-enter ako ng reports and yung on-call. So yun lang. So, ito na guys, yung overtime na pagpaperman ko sa shift coordinator namin. There you go guys, tapos na yung shift ko, pero maghihintay pa ako sa kung may page pa sa akin kasi natawagan yung second call ko, so balik ulit sa akin. So, yun. Pasyente ko is sa ICU, pero stable naman siya. Lucky ka if nasa ICU ka kasi may kasama kang primary nurse niya. Pero pag sa ward ka, wala kang kasama. So, ano bang pagiging on-call namin dito? On-call kami, malas ko ngayon kasi wala akong PCT, so walang patient assistant na tutulong sa akin. So, ako yung nagtulak ng machine, tsaka RO, and then ako din yung nag-set up. So, yun yung trabaho mo as an on-call dito. So, anytime pwede kang tawagan, maybe sa isolation ka ulit, sa ward, or sa ICU. Pero usually is ICU lagi kasi may nagsastart na dialysis doon or insertion ng catheter or minsan sa emergency. Pero ngayon kasi parang rare na lang yung sa emergency. So, yun guys, hindi ko na kayo masyadong masama. Papalit na lang ako ng uniform and magbibihis na lang tayo. Sina-check ko baka may nag-page ulit para sana wag naman. Ayan. Nakabihis na ako. At ngayon is, ang gagawin ko is aakit ako sa shift coordinator para magpapirma. Iniwan ko na yung susi sa kasama ko kasi hindi pa siya tapos. So, siya yung mag-ano na lang magbibigay sa shift coordinator. So, see you later in the house. Bye! Papala tayo muna sa laundry para ibaba itong uniform natin para kalabahan. So, so, it's closed, pero pwede kaming mag-drop ng aming uniform. Dumaan na ako sa cafeteria kasi ayoko nang magluto kasi baka tawagan na naman ako. So, kakain na lang ako. Ayan, cafeteria na. Bumili muna ako ng vanilla tapos uwi na tayo at nagpahinga. And then, hintay na lang natin ulit kung may tatawag ulit sa atin. So, yun. Namin. So, ang gagawin ko na lang is maligo, magpahinga at kumain. Kasi, hindi pa tapos yung 24 hours on-call ko. Sabi ko kanina, tawag yung pangalawang on-call. So, balik ulit sa akin. So, yun. Thank you sa pagsama sa akin sa A Day in the Life with a Dialysis Nurse sa on-call niya. So, yun. See you in my next vlog. Bye-bye!